live mula sa UCA News Center. Kasama si Jackie John Cantua, Scarlett Panghulan at Zia Alexa Fajardo. Magandang araw, ako po si Jackie John Cantua. At ako naman po si Scarlett Panghulan. Ako naman po ay si Zia Alexa Fajardo at ito ang Hirit Bulit! Sa ulo ng mga balita, mga prutas na kilala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas makikilala. Iba't ibang magandang tanawin sa Luzon ating bibisatahin. sari-saring klase ng putahe na inihahanda sa pagkainan kilalanin. Siyasatin, ating tuklasin ng mga likas na hayop na makikita sa Luzon. Prutas na kilala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sisiyasatin. Mga balitang hatid ni na Richard Nathan Romero mula sa Davao, Daniela Amira Zabate mula naman sa Guimaras, at Joshua Matthew Navarro mula sa Bukidnon. Reporters, siyasatin nyo. Maraming salamat, Jackie. Kilalang kilala ang prutas na ito sa kaniyang pagiging malaki, matinding amoy at may matinik na balat. Alam niyo ba kung ano ito? Walang iba kung hindi ang durian. Pero wag ka, kahit na ganito ang kilalang katangian niya, alam niyo ba na ang durian ay kilala bilang hari ng mga prutas dahil sa laki, timbang at masustansyang benepisyo nito sa ating katawan. Kaya kung nakakain ka nito, aba, believe na ako sa iyo. Dahil para ka na rin isang hari. Magandang araw, Zaki. Tamang-tama ang pagpunta ko dito sa Guimaras. Dahil ngayong buwan ng Mayo, nila pinagdidiwang ang manggahan Ispa. Alam mo ba, Zaki? Dinarayo talaga dito ang pinakamatatabis na mangga. Hindi lamang ng mga kababayan natin, kundi pati na rin ng mga dayuhan. Kung kahit binasagang Mango Capital of the Philippines. Ang Guimaras, mayroon din silang iba't ibang produktong gawa sa mangga, tulad ng dried mangoes, mango bars, mango jam at kung ano-ano pa. Export quality din ang mga ito. Buktong-buktong. Mayroon daw itong mata pero hindi nakakakita. May corona pero hindi hari o rina. Ano nga ba ito? Walang iba kung hindi ang Pinya. Nakakapit na sa pangalan ng probinsya ng Bukidnon ang mga katagang Pineapple Capital of the World. Dahil dito, matatagpuan ang malalawak na taniman ng pinya na isinusupply sa mga bansa sa Asia at buong mundo. Wow! Hindi talaga Pilipinas! Maraming salamat, Richard, Daniela at Joshua. Atin namang tunghayan ang panayam ni na Angela Jane Baptista, Elijah Bocal, at Bernice Eugenio mula sa iba't ibang panig ng bansa upang tuklasin ang mga tanawin sa Luzon. Reporters, siyasatin nyo. Maraming salamat, Scarlett. Narito ako ngayon sa Albay, Bicol upang makita ang Mount Mayon at kasama natin si Bran para samahan tayo sa ating paglalakbay. Magandang araw sa inyo at welcome sa Albay, Bicol. Dito makita ang Bulkang Mayon. Dinala ko kayo dito dahil kilala ito bilang world most perfect volcano. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Simple lang. Dahil sa halos perfectong hugis apa nito, nakakakita ka na bang isang ice cream cone? Siyempre, paborito ko ang ice cream. Tama, ganun ang hugis nga isang apa-cone. Kamukha nito ang Bulkang Mayon at ito rin ay may taas na 2,462 metro o 8,077 feet. Nandito po ako ngayon sa Mindoro at kasama ko po tour guide ko si Jenica Hilario upang ipakita sa atin ang ganda ng Puerto Galera. Magandang araw, Jenica. Magandang araw sa inyong lahat. Bago ko simulan, matanong ko lang. Mahilig ka ba mag-scuba dive? Mag-snorkeling?
Then you've come to the right place. Ang Puerto Galera ay isang bayan sa isla ng Occidental Mindoro. Tanyag ito bilang isang dive spot at dinaryo ng mga scuba diver at snorkeler. Itinuturing ang dagat ng Puerto Galera at mga karatig ng pulo tulad ng isla ng Verde sa gitna ng Passage bilang isa sa mga pangunahing dive site ng bansa. Narito naman ako sa Ifugao, Mountain Province upang bisitahin ang magandang tanawin ng Banawe Rice Terraces. Charlotte, bakit Banawe Rice Terraces ang tawag sa lugar na ito? Magandang katanungan iyan, Bernice. Sa katunayan, ang Banawe Rice Terraces o kilala rin bilang Hagdan-Hagdang Palaya ay binuo ng ating mga ninuno. 2,000 taon ang lumipas. Ito ay ginawa lamang sa pamamagitan ng mga kamay at walang makabagong kagamitan. Napagaling ang ating ninuno. Pang-world class talaga ang Pinas! Maraming salamat, Angela, Elijah at Bernice. Siyempre, pagkatapos natin maglakbay sa iba't ibang lugar, ano pa ba ang gagawin natin? Di, kumain! Kaya naman, para sa usaping pagkain, narito sina John Evan Cula, Isabella Francesca Bonife, at Nathan David Acosta. Maraming salamat, Zia! Para tuklasin ang masasarap na putaheng paborito ng mga Filipino, narito ako kasama si Kasia Ayana Martin upang pag-usapan ang sinigang. Kasia, ano ba ang sinigang? Ang sinigang ay isang lutuin Pilipino na kilala para sa maasim at malinamnam na lasa nito. Simple, abot kaya at likas sa Pilipinas ang sangkap nito. May gulay ka na karne o isda at meron ka pang sabaw. Ang original na version ng sinigang ay pinaasim na sampalok. Bago man makarating ang mga Espanyol sa Pilipinas, nagluluto na ang ating ninuno ng sinigang at paniwala nila na seafood o lamang dagat ang sangkap ng unang sinigang. Narito naman ako sa sikat na kainang dinarayo pa talaga dito sa Tagaytay. At kasama ko si Yasmin Luis Batalier upang ipaliwanag kung ano pa talaga ang menudo. Sa totoo lang, ang ibig sabihin ng menudo sa wikang Espanyol ay small o minute. Ibig sabihin, hinihiwa sa maliit ang mga sangkap nito. At ang mga karaniwang sangkap nito ay baboy, atay, patatas, carrots, at madalas itong niluluto kapag may handaan o special na okasyon. Narito naman ako sa Batangas upang tuklasin ang pinagmulan ng pangmasa at patok na ulam sa lahat. Ang adobo. Kasama din natin si Teacher Roshana Ramirez magpapaliwanag sa atin ng simulain ng adobo. Ang ibig sabihin ng adobo sa wikang Espanyol ay adobar. Ibig sabihin ay to marinate or to pickle. Dahil karaniwan itong ibinababad sa suka,
Kaiba-iba lang ang mga version ng adobo. Depende sa available na sangkap sa lugar ninyo. Ang sarap! Nakakagutom naman! Maraming salamat, reporters John, Isabella at Nathan sa inyong nakakatakam na ulam. Pagkatapos natin sa mga ulam, prutas at anyong lupa, punta naman natin sina Naomi Ruth Chua, Joaquim Palma at Craig Liam Flora. Nakikilalanin ang iba't ibang likas na hayop sa isla ng Luzon. Reporters, siyasatin nyo. Nasa isla ako ng Dalupirik, Cagayan, at ngayong kasama natin si Athena Sofia Cedilla, isang kababayan na nangangalaga ng Philippine crocodile dito sa isla ng Dalupirik. Athena, ibahagi mo nga sa amin ang pantungkol sa usapin ito. Ang mga Philippine crocodile ay mas maliit kumpara sa mga karaniwang uri ng buhaya at karaniwan nitong kinakain ng mga kuhol o snail. Gayunpaman, ito ay isa rin sa mga endangered species ng buhaya sa Pilipinas at ang madalas na dahilan nito ay dahil sa paggamit ng dinamita sa pangingisda, paulit-ulit na paangaso ng tao at iligal na kalakalan ng tao. Narito naman ako sa isla ng Mindoro, kung saan bibisitahin natin ang isa sa mga uri ng kalabaw, ang tamaraw. Kasama ko si Zoe Veronica Sanchez, isa sa mga nangaalaga ng mga tamaraw dito sa Mindoro. Ang mga tamaraw ay isang uri ng kalabaw na likas sa Pilipinas. Ang kalabaw na ito ay may matibay na anyo, may makintab na itim na balahibo, mga sungay na nakatutok patalikod, ngunit may mapanganib na ugali at madaling umatake sa sino mga lalapit. Nanganganib silang mawala simula noong sumiklab ang sakit na rinderpest noong 1930, pagpasok ng modernong sandata sa pangangaso at pagkawala ng tirahan nila. Samantala, narito ako sa lalawigan ng Palawan upang bisitahin ang isa sa mga natagpo ang balintong o pangolin sa tabing dagat. Kasama ko si Unico Jayan Francisco, isa sa mga residente ng Palawan na nakakita nito. Ang pangunahing tirahan ng mga pangolin ay ang mga gubat at pati na rin ang damuhan. Isa na ito sa mga critically endangered species at itinuturing na laging pinupuslit sa ibang bansa dahil sa pinaniniwalaan itong nagpapagaling ng iba't ibang sakit. Namamatay ang mga pangolin dahil sa sobrang pangaso dahil sa pagkuha ng kanilang mga kaliskit at karne. Amazing ang likas na hayop ng Pinas! Ngayon naman ay sasamahan tayo ni Von Russell Maliksi na nakikisaya sa isang fiesta. Von, saan ka naroroon? Magandang araw, narito po ako sa Barangay Galak at ngayon po ay may isang palaro tayong natutungayan ang paborito nating Pinoy henyo. Tao? Oo. Sikat? Oo. Artista? Hindi. Bayani? Oo. Nasa Luneta? Oo. Jose Rizal? Tao? Oo. Ka-close ko? Hindi. Hindi ko ka-close? Oo. Buhay pa? Hindi. Katipunero? Oo. Andres Bonifacio? Oo. Tao? Oo. Babae? Oo. Bata? Pwede. Bayani? Oo. Matanda na? Oo. Tandang Sora? At yan po ang kabuuan ng mga nakalap naming balita mula sa 4 na sulok ng Pilipinas. Samahan po ninyo kami muli sa aming paghahatid ng mga makabulang balita at impormasyon. At mga nakagagalak na kaganapan. Ito po ang Hirit Puli.